A day in our life as a couple student sa umaga and TikTok affiliate sa gabi. Hello guys! For today's vlog, samahan nyo na naman kami sa mga ganap namin today. Ayan, kahit puyat na puyat nga kami dyan guys, ay maaga kaming gumising kasi may maagang blessings para sa amin. Almost 5 hours nga pala lang ang tulog namin ni Jerome ngayon kasi nag-live kami kagabi at hinapit na namin kasi maganda pa ang kita. And tingnan nyo naman ang umaga, napakaganda ng sikat ng araw. Papunta nga pala kami ngayon sa school ni Jerome para kunin yung subsidy niya. O diba? Thank you Lord sa another blessing. Malaking tulong to para sa amin kasi nga dagdag din to sa pambayad namin sa school. O nga pala ay kasama ni Jerome kasi nga ako na yung guardian niya kasi mag-asawa na kami. Kala namin dati ay wala na talaga tong subsidy. Buti na lang talaga at meron na ulit. Sobrang laking tulong nito para sa aming dalawa kasi nga kaming nag-aaral at third year na kami parehas. Makakatanggap din nga pala ako pero wala pala ngayon. Nauna nga pala yung school nila ni Jerome. Magkaiba nga pala kami ng school kasi nga hindi namin kaya ang tuition pag parehas kami sa maritime kaya nag-imits na lang ako. Basta makagraduate lang ay okay na ako. And kumain nga pala kami dito sa Jollibee at sinama namin si mama niya kasi nga maganda ang kita namin kagabi kaya deserve namin kumain ng masarap. After namin kumain ay nilabas ni Jerome yung subsidy niya. Akala ko kung ano na yun pala ay bibigyan niya si mama ng konting pang allowance. Dahil nga ito guys ay ilalaan niya talaga para sa pag-aaral niya pero syempre kahit papano naman ay binigyan niya din si mama niya para naman at least ay may panggastos-gastos si mama niya. And busog na busog nga pala kami dyan sa kinain namin. Grabe talaga yung tumal namin last 2 weeks pero ngayon super daming blessings na dumadating sa amin. After nga pala namin kumain ay dinalhan namin yung pamangkin niya dito sa pilot kasi nga hindi namin maisama kasi may pasok siya. And lumipat na pala siya ng classroom kasi nga ginagawa yung classroom nila. Buti na lang talaga inassist kami ni ma'am na mabait. Ayan, and tingnan nyo naman walang tsinelas ang batang to at ayaw daw niya magtsinelas sa loob. Tuwang-tuwa na naman siya kasi naka-Jollibee na siya. After naman yan ay pumunta na kami sa PNB para mag-inquire kasi nga yung perang tinanggap niya sa subsidy ay ilalagay niya sa bangko kasi sabi ko nga ay ilaan niya yun para sa pag-aaral niya. And pagka-uwi namin dito sa kanila ay dinalhan niya ng ulam yung mga kapatid niya dito at saka binigyan niya ng kahit kaunti namang pera kasi nga ay para sa pag-aaral niya yun. And then binigyan na rin nga pala niya ako ng 500 na allowance ko daw today kasi masipag ako mag-live kagabi. After nyan ay nagpahatid na ako sa school kasi nga marami pa akong gagawin. Dito nga pala ako pumapasok na Imits College, Philippines. Bukod sa mura ang tuition dito ay mababait talaga ang teacher dito at dali-dali na nga pala ako kasi nga ang dami ko pang gagawin at may exam pa kami. Buti na lang talaga may tagahatid sundo ako pero minsan kay ate ako sumasabay. Tingnan nyo naman itong mga kaklase kong mga problemado na sa mga exam namin at mga requirements at mga pirma sa clearance nila na hindi pa napapapirmahan. Tingnan nyo naman to si ate stress na para sa computation namin kay Ma'am Paz. Habang ako, kalma lang, charis. After nga pala namin mag-exam kay Ma'am Paz ay dito na naman kami sa kantin tumambay. O tingnan nyo, kala mo yung mga hindi na stress kanina sa pag-compute kay Ma'am Paz. And ayan, habang iniintay namin maghapon kasi manonood kami nung movie na ginawa namin, ay kumain muna ako dito sa kantin namin. Nag-siomay lang pala ako at nag-coke kasi parang busog na busog pa ako dun sa kinain namin Jollibee nung umaga. Ewan ko ba pero bakit tumataba ako, konti lang naman ako kumain. Habang iniintay nga naming matapos yung event kasi dun kami manunood sa gym ay biglang lumakas naman ang ulan kaya hindi naman kami makapunta sa gym. Yung lakas ng ulan pinagsisihan kong nag-white shoes ako. At natapos na nga yung event ay dali-dali na kaming tumakbo papunta sa gym kahit anong lakas ng ulan. Excited na kasi kaming mapanood yung ginawa naming film. Final exam nga pala namin ito sa isang subject namin kay Sir Royce. And buti na lamang ay natapos namin kasi ang daming nangyari sa film na ito. 2 section nga pala yung magpe-present ngayon ng film na ito na papanoodin namin. Nauna na nga pala yung HM3B. And sumunod naman kami after namin mapanood yun sa kanila.
Ilan lamang yan guys sa magagandang scene sa film namin. I-upload ko din siya dito sa account ko. Hinihingi ko lang yung copy kay Eds. Tingnan nyo naman, napakagaling naman umarte ng mga friend namin. O diba? Kala mo talaga totoo. Nakatuwa lang at nakaka-proud yung section namin kasi natapos namin ito kahit ang daming nangyari, kahit ang daming nagkatampuhan at tagalit. Pero okay lang yan. Dami rin naman naming lesson na natutunan dito. Kaya thankful din kami kay Sir Royce kasi pinagawa niya sa amin ito at sana'y wag na maulit. Charis! Isa nga pala ako guys sa mga director nito at after naming manood ay dali-dali na kaming umuwi kasi 7 PM na ito. Ngayon naman gabing-gabi na at kami na lamang yung natira dito sa school. Pagkadating ko nga sa bahay ay nauna na si Jerome umuwi kasi after kong kumain ay nag-start na ulit kaming mag-live. Sinusulit na namin sobrang tumal ng 2 weeks ng simula ng January and bawing-bawi naman doon. Kaya naman kahit madaling araw na ay nagla-live kami na umabot nga pala kami 5 AM sa pagla-live. Sinulit na rin kasi namin malakas pa ngayon. Sabi nga nila, gitin nyo na habang malakas pa kasi nga dadating yung time na hihina din talaga. Palitan nyo lang yung items nyo kayong susuko kasi umabot na kami sa point na parang pinanghihinaan na kami ng loob. Buti na lamang talaga isip namin itry itong mga damit at talaga namang pumatok siya at nakakatuwa kasi 5 digit ang kinita namin, puyat namin ito. Sulit naman talaga siya. Buti na lamang talaga ay dalawa na kaming nagla-live kaya hindi na masyadong mahirap kasi halinhanan kaming dalawa sa pagla-live. Nakakatuwa lamang kasi sumobrang dami namang viewers namin at sumobrang dami namang nagko-comment kaya talagang sinulit namin ng 5 AM. Almost 5 hours nga pala kaming nagla-live dyan at talaga namang nakakatuwa at sobrang daming nag-check out. After nga pala naming mag-live at nakatulog kami ay nungwa naman kami ng video para i-flex namin itong mga damit na ito para at least kahit sa video ay may mag-check out din. Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow sa aming TikTok account, i-follow nyo na kami, AngeAlcano05. May bagong filter nga kay TikTok kaya naisipan kong isend kay Jerome ito. Tuwang-tuwa ako guys kasi bagong filter ito na yung parang buntis ka talaga guys. Tingnan nyo naman guys, parang totoo. Sinend ko nga pala ito kay Jerome at natuwa ako sa reaction niya guys. Tingnan nyo naman guys, tuwang-tuwa ito kasi nga gusto niya na talagang magkaanak kami. Kaso nga lang ay nag-aaral pa kami kaparehas kaya bawal pa. Siguro by next year ay talagang sisimulan na namin. Tingnan nyo naman at tuwang-tuwa siya kasi gustong-gusto na nga niya talagang magkaanak. Simula kasi nang namatay si Rian ay parang nawala na rin kami ng anak noon. Kaya naman talaga ay lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya na talagang magkaroon ng little Rian din. Siguro hindi pa ngayon, next year na siguro. Ayan, live na naman kami pagkatapos namin nga ng 2 hours. Hinapit na rin nalakas pa kasi nga sayang din naman yung kita. Dagdag din ito po namin. Kung hindi ka pa nakaka-follow sa Facebook page namin, makiki-follow naman.